Good morning po sa lahat ng naririto. Kami po ay isang evangelical member at narito po kami upang magbahagi ng salita ng Diyos na libre at wala tong bayad mga kapatid, sapagkat ang kaligtasan na ino-offer ngayon ng Panginoong Diyos sa atin ay libre. Walang bayad, sapagkat ang nais ng Panginoong Diyos na maipahayag ang buong katotohanan na nagmumula sa Kanya, dahil ito ang magliligtas sa atin habang tayo nag-aantay sa Kanyang pagbabalik dito sa mundong ito. At bago ang lahat mga kapatid, manalangin muna tayo ng dalian. Hallelujah. Panginoon Yeshua, Mashiach Yahweh Jesus Christ, isang mapagpalang umaga, Lord God. Narito kami, Panginoon, upang Panginoon magpahayag ng iyong banal na salita, Lord God, upang Panginoon maipahagi, Panginoon, sa kapwa namin, Lord God, na naririto, Panginoon, sa mga drivers, sa mga pasahero, Lord God, na mamulat sila, Panginoon, mula sa iyong banal na salita, Lord God, upang sila man din, Panginoon, ay manumbalik sa iyo, Lord God. Tulungan mo bawat isa, Lord God, na buksan ang puso't isipan nito, Panginoon, at manahan ka, Lord God, upang maunawaan nila, Panginoon, ang kahalagahan ng iyong banal na salita. Ikaw ang Diyos na dakila, Panginoon. Wala kaming ibang itataas, kundi ikaw lamang, nag-iisang Panginoon, ang Diyos ng bansang Israel, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos na aming itinataas sa aming buhay. Walang iba kundi si Yeshua, HaMashiach Yahweh Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Mga kapatid, baka nagtataka kayo bakit binabanggit namin Yeshua, HaMashiach Yahweh Jesus Christ, sapagkat ang ating Panginoong Diyos nung nagkatawang tao ay nabuhay ito sa bansang Israel, at ang Hebrew name na yan ay yan ang pangalan ng ating Panginoong Diyos na si Yeshua, HaMashiach. Yan ang pagkakilala sa Kanya sa bansang Israel. Kaya narito kami mga kapatid upang maipahayag at ipaalam sa inyo ang kahalagahan ng salita ng Panginoong Diyos, lalo na sa panahong ito na tayo ay nagdanas na ng kaguluhan, kagipitan, kahirapan. Sapagkat sinabi ito dito sa Colossus chapter 1 verse 28. Iyan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Lord Jesus Christ. Ang lahat ay pinapaalalahanan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan. Hallelujah. So dito pa lang sa salitang ito, mga kapatid, inatas na ito ng Panginoon sa atin upang ipangaral ang salita ng Panginoong Diyos at upang mapaalalahanan ang bawat isa sa atin na maturuan ito ng buong katotohanan, sapagkat ang gusto ng Panginoong Diyos na ang Kanyang banal na salita ay maisabuhay natin. Tayo ay binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoong Diyos na mamuhay ayon sa katuwiran at sa buong katotohanan. Hindi nais ng Panginoong Diyos na tayo ay mapaparusahan sa takdang panahon. Binigyan tayo ng pagkakataon upang pagsisihan natin kung ano man ang ating mga kasalanang nagawa sa buhay. Sapagkat walang lugar sa kaharian ng Panginoon ang makasalanan. Lord Jesus Christ. Asan yung tubig? Sabi ko sa inyo, hindi ako pakaya. At lagi nating pakakatandaan, mga kapatid, na habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito, dapat tayong sumunod sa kautusan ng ating Panginoon. Sapagkat
Ang sabi ng ating Panginoong Diyos, kung hindi tayo magbago na tulad ng isang bata, ay hindi tayo makakapasok sa kanyang kaharian. Gawing mabuti natin ang ating mga pamumuhay dito sa mundong ito. Sinabi niya ito dito sa Tobit, chapter 4, verse 5, huwag mong kalilimutan ang Panginoon habang ikaw ay nabubuhay. Kaya nga mga kapatid, habang anuman ang ating mga ginagawa dito sa mundong ito, nagmamaniho man tayo, araw-araw tayo nabubuhay sa mundong ito, lalo na sa panahon ng kasaganaan, huwag nating kalilimutan ang ating Panginoon. Huwag dumating sa punto na saka tayo makakaalala sa ating Panginoon sa oras ng pagsubok. Lagi nating alalahanin ang kabutihang nagawa ng Panginoon sa ating buhay. Lagi nating alalahanin na binigyan tayo ng buhay upang mamuhay tayo ayon lamang sa kanyang kalooban. Layuan na natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tandaan natin mga kapatid, maikli lang ang buhay natin dito sa mundong ito. Mapalad ka sapagkat sa ngayon, malakas ka pa. Nagagamit mo yan sa pagmamaniho, sa paghahanap buhay, sa pakikipag-isa sa iyong pamilya. Kaya nawa mga kapatid, huwag nating kakalimutan ang ating Panginoong Diyos. Tayo patuloy lang na mamuhay na ayon sa kanyang kalooban. Tatandaan natin ang sinabi dito sa karunungan ni Solomon, chapter 2, verse 5. Ang buhay natin ay lumilipas na parang anino lamang. Ang araw ng pagkamatay ay hindi natin maiiwasan. Nakatakda na yun at wala nang makapagbago. Hallelujah! So, lagi nating pakatandaan mga kapatid na ang buhay natin dito sa mundong ito ay may hangganan. Kaya kung may pagkakataon man tayo, huwag natin kalimutan na basahin ang kanyang banal na aklat sapagkat dito nakasalalay ang ating mga buhay upang malaman natin kung ano ang kalooban ng Panginoong Diyos para sa buhay natin. Tandaan natin na ang Panginoon ay isang Diyos na mapagmahal, mahabagin, mapagpatawad yan. Kung tayo may nagkasala sa Kanya, pagsisihan na natin to at manumbalik sa Kanya. Shalom. God bless po.